Hello mga karespeto at isang magandang araw na naman po sa ating lahat. At nandito nga po pala tayo sa Ninoy Aquino International Airport, dito po sa Terminal 3. At ngayong araw nga po pala is pupunta po tayo sa Hong Kong. At sobrang excited na nga po pala ako dahil first time ko pong mapupunta dito. Nakabook nga po pala kami sa Cebu Pacific dahil may promo po sila sa halagang 5,000 plus. Kapag na-avail nyo nga po pala ito, is hindi po pala kayo pwedeng mamili ng oras na gusto nyo. Pwede na naman po pero medyo mahal, sa halaga pong 7,000 pesos. At ilalagay ko na nga din po pala yung link ng website nila dito sa description para madali nyo na lang pong hanapin kung may plano po kayong magpunta ng Hong Kong. At pasok na po tayo at tingnan po natin kung ano itsura ng Cebu Pacific sa loob ng eroplano. Thank you. At nandito nga po pala tayo sa loob ng Cebu Pacific. Same size po ito ng sinakyan ko ng eroplano na galing po ako ng Saudi Arabia to Manila. At yung nabanggit ko nga po palang 5,000 pesos is back and forth na po yun. Manila to Hong Kong, Hong Kong to Manila. At ang travel time nga po pala natin is 2.5 hours. At paalala ko na nga din po pala yung mga kailangan nyo kapag nagpunta po kayo dito sa Hong Kong. So unang-una po is yung passport nyo at ang yung ticket nyo. Hindi po natin kailangan po ng visa dito dahil ang mga Pilipino po is free visa dito sa Hong Kong. At meron lang po tayong 14 days para manatili po tayo dito sa lugar nila. At paalala ko na nga din po pala, kung magkukommute po kayo dito sa Hong Kong gamit ang MTR or yung train nila, is kailangan nyo po palang kumuha ng GoTime dito pa lang po sa Pilipinas. At pwede nyo po yung loadan. Magagamit nyo po yung pambayad sa MTR nila, itatap nyo lang po tulad po dito sa MRT or LRT natin. At hindi lang po yun, magagamit nyo din po pala ito sa pambayad nyo ng bills at pang-load nyo. At nandito na nga po pala tayo sa airport ng Hong Kong. Back in 2015 po pala is nakababa ako dito dahil meron po akong stopover and then sumakay po ako ng Philippine Airlines. So nandito na po pala tayo sa train nila. So first time ko nga din po pala makita na may train po pala sila dito. At free lang naman po ito dahil malaki po ang airport ng Hong Kong. Siguro mga ilang minuto lang po siguro ang biyahe natin mula dito hanggang doon po sa pag-i-exit natin. At ngayon nga po pala is papunta po tayo sa immigration kung hindi po ako nagkakamali. So bago po tayo dumating na immigration is ready na po natin yung passport natin at yung ticket natin. Thank you. At paalala na nga din po pala, kung hindi po pala kayo nakabili ng GoTime sa Pilipinas, is meron din po silang card na pwede nating gamitin dito sa MTR nila. So, pag nandito na po kayo sa Hong Kong, is punta lang po kayo sa MTR Customer Service Center. Dito po mismo sa loob ng airport or sa 7-Eleven. Doon po makakabili po kayo ng Octopus Card na magagamit nyo pambayad sa MTR at pambayad po ng bills dito sa Hong Kong. Thank you. So nandito na po tayo and excited na nga po pala akong sumakay ng double-decker na bus. So labas na po muna tayo dito and hindi ko po alam kung gaano pa kalayo yung lalakarin natin papunta po ng immigration. At mabanggit ko na nga din po pala ang allowed baggage ng Cebu Pacific. 7 kilo po, magkasama na po yung hand carry at yung luggage natin. Pwede naman po tayong bumili ng 20 kilo na extra baggage. Pwede rin po tayo mag-upgrade ng 4 kilo, 8 kilo hanggang 12 kilo. Nag-a-allowed po sila ng maximum na 30 kilo per piece. At ilalagay ko na nga rin po pala yung size or dimension ng hand carry natin dito sa screen. At heto nga po pala ang price ng prepaid package ng Cebu Pacific. Sa standard po na 20 kilo, ang price po niya is 320 pesos for domestic flight. At sa international flight naman po is 1,300. Sa large naman po sa 30 kilograms ay 650 pesos domestic flights. Kapag international flight naman po is 1,900. At ang large plus 40 kilograms for 1,000 pesos domestic flight. Sa international flight naman po is 3,000 pesos. Malinaw ko lang po, ito pong large plus na to is for multiple bags. Hindi po siya pwedeng 40 kilo sa isang bag. Kailangan nyo pong paghiwa-hiwalin siya sa tatlo. At mabanggit ko na nga din po pala ang excess baggage nila dito sa Cebu Pacific. So magbabayad po kayo ng 200 per kilograms para po sa domestic and short haul international flights. 800 pesos naman po
per kilograms for long-haul international flights. At kalalabas lang po pala natin ng immigration at nandito po pala tayo sa conveyor para kunin na po yung mga bagahe natin. At isang paalala na nga din po pala, pag nasa immigration tayo at kung kasama po natin yung mga pamilya natin na nagbabiyahe, mas makabubuti po na magsama-sama na po yung magpapamilya kung nagta-travel po tayo ng grupo. Dahil kapag tinawag po sa immigration, kailangan magkakasama po yung pamilya. At mas maganda po is paunahin nyo po yung mga anak natin, lalong-lalo na po sa fingerprint at sa picture dahil para mapabilis po tayo. Thank you. At nandito na nga po pala tayo sa main lobby ng Hong Kong Airport. At kung hindi pa nga po pala kayo nakapagpalit ng Hong Kong dollars is meron po ditong foreign exchange. So pwede po kayo magpapalit dyan. At kung hindi naman po kayo nakabili ng GoTime, is pwede po kayo maka-avail dito ng Octopus card. So meron po mga booth dito, is punta lang po kayo sa information para itanong po kung saan po yun nabibili. Thank you. At kung wala naman po kayong roaming o wifi na magagamit dito sa Hong Kong Airport, is pwede po pala kayong mag-rent ng wifi. Hanapin nyo lang po yung U-roaming or yung wifi dito po sa arrival hall, dito po sa airport. So hanapin nyo lang po yung mga counter dito sa arrival hall. So ito po yung tuturo ko sa inyo. So ito po yung U-roaming dito po sa kanan natin, yung may red po na yan. At pwede po kayong mag-rent ng wifi nila. At sa likod nga po pala ng U-roaming na yon, ay doon po kayo makakabili ng Octopus card na pwede nyo pong gamitin sa bus nila. At matatagpuan nyo nga po pala ang U-roaming na to sa Terminal 1, Level 5, Arrival Hall, Counter A09. At open naman po ito ng 24 hours. At dito nyo din po pala isosoli yung wifi nyo kapag aalis na po kayo sa Hong Kong. At mas mabuti nga po pala is magpa-reserve po kayo ng packet wifi sa mga online platform katulad po ng Klook at KKday para mas makamura po tayo. At after nyo nga po palang mag-booking is makaka-receive po kayo ng electric voucher or QR code na ipe-present nyo po sa Hong Kong Airport. Punta lang po tayo sa designated counter dito po sa arrival hall ng Hong Kong Airport para po makuha nyo yung packet wifi na pinreserve nyo. Thank you. At papalabas na nga po pala tayo sa Hong Kong Airport at sasakay na po pala tayo sa double-decker bus nila. At paalala ko na nga din po pala na meron po silang dalawang bus route na yung isa po is A21 tapos yung isa naman po is N22. So meron po yung mga bawat station kung saan po kayo pupunta. So dito po sa A21, ang price po niya is 34.60 Hong Kong dollars. At sa N21 naman po is 23.80 Hong Kong dollars. At ang sasakyan nga po pala namin na bus ay N21. So bababa po kami sa Tsim Sha Tsui. So kailangan nyo pong i-check yung location na bababaan nyo para mahanap nyo po yung ruta na bus na sasakyan nyo. Sakay na po pala tayo sa bus nila at ready po natin ang ating mga GoTime at Octopus card at itap lang po natin dito sa machine nila at tutulungan naman po tayo ng mga driver at konduktor. Thank you. At pwede din po pala kayo ditong magbayad ng cash pero exact fare lang po. At ito nga po pala ang operating hours ng mga bus nila. Sa A21 po is mag-i-start po sila ng 5:30 AM hanggang 12 AM. Ang bus N21 naman po ay 12:20 AM to 4:40 AM. At dito nga po pala sa kaliwa natin is yung lagayan ng mga luggage. So meron po silang designated na lugar para lagyan po ng mga bagahe natin at para hindi na po tayo masikapan o mahirapan sa pagbitbit nito. At safe naman po dito dahil meron po mga CCTV at monitor at kahit nandun po tayo sa pinakataas ng bus is meron po silang monitor na makikita natin yung mga luggage. Ang travel time nga po pala natin from Hong Kong Airport to Tsim Sha Tsui is 50 minutes. Sobrang excited na nga po pala akong pasyalan ng Hong Kong. Lalong-lalo na po matikman ang mga pagkain nila dito. At hanggang dyan nga po pala ang vlog natin ngayong araw. At sana po ay samahan nyo ako sa continuation ng vlog natin na to. At marami po tayong pupunta mga restaurant at mga tourist spot dito sa Hong Kong. Maraming salamat po.